Welcome to my tutorial na may silbi. So, magsa-start muna tayo dito sa dividing ng 4,120 divided by 35. At dahil big number yon, magsa-start tayo kay 41. Kasi mahirap kung magsa-start tayo kay 2 agad, 412. Mahirap yun, mahirapan tayo. So, start tayo kay 41, syempre. So, 41 divided by 35 is 1 lang yan, syempre. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito sa video, pero basta yun. So, 41 divided by 35 magiging 1 lang yan siya. Tapos, ang process dyan, i-multiply natin yung 1 kay 35. Tapos, after makuha yung product natin, nalagay natin si 35 sa baba ni 42. Kasi anything you multiply to 1, same pa rin siya. But like, kakopy mo na lang yung number. Subtract natin yan. Dito, magre-regroup tayo para mapadali tayo. So, dito, magpa-plus 1 tayo kay 11, kay 1. Magtataka kayo, paano magpa-plus 1? So, basically, manghihiram tayo kay 4. Siyempre, manghihiram tayo kay 4, tapos plus 1 tayo sa ibabaw ni 11. Parang, hindi siya plus 1 lang, magiging plus 10 siya. So, 11 minus 5 equals, siyempre, 6. So, after nun, bababa natin si 2. Yan, binaba ko na si 2. After natin ibaba si 2, syempre, ulitin lang natin yan. 62 divided by 35 equals 1 pa rin. Kasi nga, kulang yun. Kulang. So, yan. Ulit. Gagawin lang natin kung ano yung ginawa natin kay 41. Sasubtract ulit tayo. So, syempre, dito manghihiram ulit tayo. Plus 10 kay 2. Kasi, hirap tayong mag-minus dyan sa kanya kay 5. So, ibig sabihin yan, 5. Yung 6 magiging 5. Yung 2 magiging 12. So, 12 minus 5 is 7. Tama na? Okay. Minus 7. Tapos, 5 minus 3 equals 2. So, natira natin 27. Bring down natin yung 0 na sobra na yan. Tapos, ay, naka naman 0 nyo. Ayan. Tapos, dahil 2, ano na yan? 2, what is this? 270. Divide ulit natin siya kay 35. So, syempre, kailangan natin i-divide. So, sabihin natin 7. Kasi, tapos ngayon, multiply natin yung 7 kay 35. So, 7 times 35 times 7 equals, magsisimula muna tayo kay 5. 5 times 7 is 35. Tapos, 7 times 3 equals 21. Ang ginawa ko dyan kasi, kinary up ko yung 3 na sobra. Kasi, syempre naman, alam naman natin yung rule na yun, bawal itabi dito kay 5 kasi mamamali lang siya. Kasi, syempre, kailangan pa natin i-divide yung, yung 3 tas 7. So, syempre, kulang yun siya kasi 35 times, okay na yun. Okay na pala siya kasi 35 times 8 equals 280. Para mapadali, to also prove the fact, ipag-add na lang natin siya, yung 45 kay 35. Yun nga yung sabi ni ma'am. So, 5 plus 5 equals 10. Carry 1 kay 4. So, 4 plus 3 equals 7 plus 1 equals 8. Bring down 2. Meron tayong 280 nun. So, syempre, sobra na yun kasi 270 lang yung natin, di ba? Yung need natin. So, dito naman tayo kay, tapos, ibalik natin yung 245 sa ilalim ni
270. Tapos, subtract lang ulit natin siya para mapadali mag-regroup. 10 minus 5. Yan, magiging stuck. Tama. So, 10 minus 5, 6, 7. Okay. 10 minus 5 equals 5. 6 minus 4 equals 2. Kahit bilangin nyo pa yan sa hands nyo. Okay? Just simple. At may sobra pa tayo, pero kulang pa tayo. Mag-add na tayo ng decimal point sa tabi ng 7, tapos mag-add tayo ng 0. Pero syempre, hindi tayo mag-add ng 0 sa tabi ng 7 doon sa taas. Mag-add tayo ng 0 dito sa tabi ng 20, at doon, i-bring down natin yung 0 na yon ulit sa baba ni 25. Tapos, i-divide ulit. 25 divided by 35 is 407 ulit. Kasi nga, yun nga yung ginamit ulit natin kanina na 245. So, ayan, subtract ulit tayo. Magiging 10 ulit yung 0, tapos yung 5 magiging 4. So, 10 minus 5 equals 5. Add ulit ng 0, isa pa, kasi kulang yan. So, magiging 50. Magiging 1 ulit. Kasi 50 divided by 35 equals 1. Yes, So, ayun. Ano na natin? 35 minus, 50. 50 minus 35 equals, basta yun. Tapos, regroup ulit. So, magiging 10 minus 5 equals 5. Siyempre, lagi pag mag-multiply, mag-addition, magsasubtract, lagi tayo magsisimula dyan. Kasi pag division, kita nyo naman, iba yung paggamit natin. So, pag mag-multiply, mag-divide, always start dito sa, kung ano man yung sa, from the right. Hindi sa left, right. Right to left. Tapos, ayan. So, after natin i-subtract, add ulit tayo ng 0. Laki naman kasi ng 0 neto. 0 ulit. Tapos, nakuha natin 150. Tapos, 35. 4. Parang 4. Siguro 4. So, after nyan, multiply lang natin si 35 K4 to prove our fact kung pasok ba talaga siya kay or what. So, ayan, 5 times 4 equals 20. 3 times 4 equals 12 plus 2 magiging 14. 14. Okay. So, lagyan natin yung 4 sa taas. Katabi ni 1. So, 4. Ayan, tapos na tayo. Tapos, 140. Tapos, subtract natin siya. Pag dito kasi, dahil lang siya, mapapadali lang tayo. Copy yung 0. Tapos yun, 10. Makukuha natin, 10. Tapos, add ulit tayo ng isa pa. Isa pa, syempre. Kasi, hindi pa tayo tapos dun. Basta tandaan nyo lang, pag may decimal point tayo, ang limit ng pag-add natin ng 0 ay 4 zeros lang. So, ayan. Especially if continuous siya. 4 zeros only. Ayan. Tapos, subtract na natin. 100 minus, 70 is 30. Ayan na. Patapos na tayo. At dahil patapos na tayo, dito, sa natin, syempre, dun sa 2, wala na tayong pake kay 2. No offense kay 2, pero wala na tayong care doon. Kailangan natin mag-round off kasi wala naman kayong nakikitang diba? Wala naman kayong nakikitang umaabot ng 3 decimal places sa mga sagot. So, syempre, i-keep natin yung 117 na yun. Tapos, ang i-round off natin ang i-keep din natin yung 71. So,
ang pagbe-base natin doon is yung 1 at 4. Diba? Last place nga yung 1. So, ang ibe-base natin kung paano siya ma-round off, kung mag-add ba tayo ng 1 or mag-stay the same siya. Kasi ang rule, pag mag-round off 0 to 4, pag yung katabi ng decimal place, 0 to 4 equals stay the same lang siya. Stay the same, syempre. Kasi, ayun, I don't make up the rules. Basta yun. Pag 0 to 4, stay the same lang siya. Pero pag 5 to 9, magpa-plus 1 tayo ng isa pa. Plus 1. Syempre, bawal, baka nagtanong kayo, ba't hindi 10? Syempre, hindi na tayo makakaabot ng double digits. Magbe-base lang tayo sa mga singular digits. So, ayun. Pag 5 to 9, ang decimal places, ang katabi ng decimal places, plus 1. Pero dahil 4 yung katabi, ni 71, yung 1, magiging stay the same lang siya, edi ang makuha lang natin is 117.71. Yan na yung ating production cost. Dito naman, mag-move na tayo sa sa markup natin na 10%. So, since yung markup natin 10%, magiging 0. Na lang siya, 0.10. Okay? 0.10 naman. Okay. So, dahil pag laging percent yan, ang pag-move ng decimal place ay 2 places to the left. Left. Not right, not left. Anong not left? Left nga ni. Basta left. Okay? That's left, that's right. Okay? Ngayon, yan, left, right. You gotta know your left and right, ha? So, left. Copy natin yung ating production cost, which is 117.71. 71 nga ni. 71. So, i-multiply natin siya sa 0.10. Madali lang talaga yung pag-multiply kay Dapat magka-align yung lagi yung decimal places. Bawal yung mag-start ka na gusto mo yung 0 katapat ni 117. No. Bawal din yung mag-start ka dyan. Engot. Basta laging magka-align yung 0, yung decimal places. Okay? Yung decimal places lagi dapat magka-align. So, dahil mag-align na sila, laging dapat magka-align sila. Okay. So, dito tayo mag-start lagi sa right. Ang anything na i-multiply mo kay 0, makukuha mo lang lagi dyan, 0. So, mag-0 na tayo dyan. Kasi kung wag na natin gawin yung parang dire-diretso pa. Kasi pag ginawa natin, sayang na yung oras natin. Sayang na yung 0 natin. Magko-confuse lang tayo. Kasi anything naman na i-add natin sa 0, magiging stay the same pa rin yun. Wala namang magagawa si 0. Okay? Kasi yan, diba? Anything na i-multiply mo kay 1, 1 lang siya. So, 0, 1, 7, 7, diba? Yang na yan, wala lang yan. Wala lang siya, props, design. Sinayang lang natin oras natin. Pero para mapadali tayo, pag may nakikita kayong 0 dyan sa dulo na yan. Kung nasan man yung 0 ng 10. Basta, plus 0 na yan ng isang 0 na mauuna. Okay? Okay. So, dahil 1 yung dahil 1 yan, multiply lang anything na multiply mo kay 1, check na yan. Ang pag-multiply ng may decimal places, ipag-add natin yung 2 decimal places na yan. Makukuha natin 4 decimal places. Pero pag subtraction, multiplication,
subtraction and addition, stay the same pa rin yung 2 decimal places na yun. Kunyari, di ba, 2 decimal places plus 2 decimal places. Pag sa subtraction and addition, stay the same lang siya. Okay? Pero pag multiplication, ipag-add natin yung 2 decimal places na yun, makakakuha tayo ng 4 decimal places. So, dahil 4 decimal places yan, mapupunta siya sa in-between ng 1 at 7. Yan. Move 4 places to the left. To the left. To the right. Left, right, left, right. Okay. Joke lang. Pa-left, pa-right. So, okay. Joke lang. Basta yun. Okay? Yung 0 na yan, wala na yan. Wala na yan siya. So, syempre, dahil may sobra na naman tayo, mag-round off na lang ulit tayo. At dahil 1 yan, kanina nga, 'di ba, yung rule natin, 0 to 4. Ang rule lang diyan, ano lang siya, 0 to 4, 'di ba? 0 to 4, stay the same pag 5 to 9 plus 1. So, at dahil 1 yan, ikikip na lang natin siya, hindi na natin kailangan mag plus 1. So, ang magiging ano lang yan is 11.77. Okay? Pero dahil hindi nga ni siya 5 to 9, hindi na natin kailangan mag plus 1. Hindi na natin kailangan yun. Dito naman, dahil meron na tayong markup, kailangan naman natin ng ating, syempre, kailangan natin ng selling price. Huwag nating forget yun. So, sa pagkuha ng selling price, ang formula nun is cost plus yung markup. Okay? Cost plus markup. Meron na tayong markup. Ang markup natin, 11.77. Yung cost natin is 117.71. Ayan. Copy lang natin ulit yung cost. So, 117.71 plus 11.77. Add lang natin yan siya. Add lang natin. So, ang rule dyan, di ba? Sabi ko nga pag mag-add or subtract tayo, lagi tayo magsisimula sa right. Bawal sa left. Bawal. Yan, add. 1 plus 1 plus 7, 8. 7 plus 7 is 14. Carry 1. 7 plus 1 equals 8 plus 1. Huwag natin kakalimutan yun. 9. So, 1 plus 1, 2. Tapos, bring down 1. So, copy lang natin yung decimal place na yan. Copy lang natin yan siya. Kasi nga, pag nag-a-add tayo, nagsa-subtract, copy lang natin yung 2 decimal places. Pero, baka malito kayo kasi kanina nga nung nag-multiply tayo, inanon lang natin siya, in-add up natin yung 2 decimal places. Pag mag-multiply lang tayo nun. Pero ang ginagawa natin ay mag-a-add. So, syempre, hindi natin yung gagawin. Pag add plus subtract, add or subtract, copy the 2 decimal places. Pero pag multiplication, add up yung dalawang decimal places. So, ayun, nakuha natin. Yun. So, ayan na yung sagot. Yan na yung selling price natin. 129.48 cents or centavos. Thank you. I just had to let you know you're